Mag-install ako ngayon kay ADV nitong Daytona 7-star torque flywheel or clutch bell. Yung isa knurled yung groove niya. Ito naman isa walang groove. Try ko parehas kung alin yung mas okay. Kakabit ko din tong 1000 RPM na clutch springs. Tsaka ito mga bola, 15 and 17 grams. Kabit ko na rin tong rear brake pads na Lapinus Fiber Ultra Force. Itong Evo version, ito yung naka-knurled groove. Ganyan yung itsura ng groove niya. Diagonal siya na knurling. Medyo nakakatakot siya tingnan kasi parang malakas sa lining. Pero susubukan natin. Ang gamit ko naman kasing lining dito is itong Daytona Kevlar Carbon Clutch na pang NMAX, kaya mahaba yung lining material niya. Lapat na din siya kung mapapansin nyo doon sa gamit ko na bell, which is itong super labo wing bell na naka linear groove. Walang damage yung linear groove niya doon sa gamit ko na clutch lining na Daytona. Wala ring dragging ako naramdaman, tsaka makapit talaga siya, walang slippage. Ito namang isa na walang groove, smooth lang yung surface niya. Same lang sila ng design ng isa, pares na pares lang. Meron ditong Daytona na brand name. Difference nga lang nila, itong isa is may groove, ito wala. Yung kulay naman niya na parang pintura na black, hindi siya pintura, night riding treatment siya. Iniinitan siya ng certain temperature para maging ganyan yung kulay niya, para mas matibay yung surface niya sa friction. Hindi siya basta-basta mag-expand or mag-deform. Nakasulat din naman yan sa box niya, night riding plus QPQ treatment. Pasok to sa Honda 150-160 tsaka sa Click 125-150. Tapos yun nga, ito talaga yung kapartner niya na clutch lining kasi medyo matigas to kung ikukumpara mo sa stock. Ganda ng lapat, no? Lapat lahat eh. Subukan natin ngayon ito dun sa knurling na groove. Kung di baka agad mauubos. Weight difference naman compared dito sa stock bell na ADV na mabigat, 830 grams. Daytona clutch bell na may groove, 830 grams din. Same lang sila. Daytona clutch bell na walang groove, ganun lang din, 830 grams. Tapos yung gamit ko na Speedtuner super labo wing bell, nasa 820 grams siya. Yung difference naman ng magaan sa mabigat na bell, yung mas magaan, mas mabilis ng konti yung arangkada, pero mas matagal niya makukuha yung dulo. Yung mabigat naman, mas mabagal ng konti yung arangkada compared sa magaan, pero mas mabilis niya makukuha yung dulo. Meron din siyang nakalagay dito na instructions, clear anti-rust oil from surface before use. Linisan natin siya ng wipes, yung surface. Dito kasi kumakapit yung lining, siguro para mas maganda yung kapit. Wala siyang oil. Isa ko na rin itong isa, yung walang groove. Kabit ko na itong clutch springs sa 1000 RPM. Gamit ko sa kanya dati 1000 RPM din na kasama doon sa clutch lining ko na labo clutch. Okay naman siya. Gusto ko yung kagat tsaka bitaw niya. Pero syempre, meron tayong Daytona. Ito kakabit natin. Same lang din sila. Mahaba yung isang side. Yung isa maikse. Medyo masikip ng konti yung tenga. Pero push mo lang, pasok naman siya. Ganon din naman yung isa. Same lang. Kabit natin to yung flat side na sa ibabaw. Circlip sa ibabaw din yung flat side. Tapos pag ganito yung facing niya, outward. Stock torque drive, CRP torsion controller, stock center spring, Daytona carbon and Kevlar clutch, 1000 RPM Daytona clutch springs, stock clutch housing. Racing DNA 41mm stainless torque drive nut. Gamitin natin yung 41mm, 39 tong isa. Ito yung Racing DNA. Pitan natin ng konti. Daytona super stock pulley, 15 and 17 grams na bola na Daytona din. Pares lang yung kapal ng covered side niya. So kahit anong orientation, pero isunod na natin dito sa text. D15, D17. Kapag nagko-combi ako, dito ko nilalagay yung magaan. D15, D17, D15, D17. Stock backplate, Daytona slider piece. Racing DNA 1mm tuning washer. Stainless din to, kaya matibay tsaka hindi kakalawangan. Itong isa 0.5. Depende sa thickness ng belt nyo o sa preference nyo na lowest speed ratio. Sun Racing ceramic pulley bushing na tabas ng 1mm. Dito ko ilalagay siya sa loob. Ganyan. Yung marker ko dito sa poste.
Nakatapat dito sa tuldok sa may segunyal. Factory settings. Yan, nakatapat na. Stock na belt. Stock na drive face. Nakapartner nung Daytona Super Stock pulley. Same kasi sila ng degree, which is 14 degrees. Kahit alin dito, tapat ko sa tuldok ng segunyal. Speed tuner, pulley offset washer, 3.5 mm yung thickness ng loob. Yung stock is 4 mm. Yung Racing DNA naman, 5 mm yung thickness. Kaya ito na lang gagamitin ko kasi naka-tuning washer ako. Pero pwede rin naman to, medyo angat nga lang ng konti. Pero safe pa rin naman daw yun. Ito pala, yung isang hawak ko sa bell yun. Ito, RDNA pulley nut, 22 mm na pang Honda. Flange type na siya. Same thickness sa stock. Same lang. Sakto rin to dito. Pasok na pasok. Labas ng konti yung thread ng segunyal. Pwede rin to, medyo angat lang siya ng konti. Ewan ko lang sa mga Honda Click pag ito ginamit. Try ko din kay Click ko kapag nagbukas akong CVT. Kita natin konti, 22 mm. Socket. Torque drive nut, i-torque muna natin. Flywheel holder. 54 Newton meters, 41 mm. Pasok natin yung belt sa torque drive. Kanan ng piga. Kasi kanan ang direksyon ng buka nito. Daytona 7-star torque flywheel or clutch bell na may groove. Flywheel holder. Racing DNA bell nut. Flange type siya, tapos stainless din. Same thickness ng stock. 19 mm socket, 49 Newton meters. 22 mm socket, 59 Newton meters. Start natin yung motor. Yung belt normal lang yan kasi naka-tuning washer ako. Pero kung bawasan nyo pa ng tuning washer, mas mag-stable pa yung galaw or hindi siya ganong papagpag. Pero okay na ako dyan sa ganyang setup. Nagbabawas na ako ng tuning washer kapag yung tipo nakakabit na yung case tapos kada call start yung dinig ko na yung belt flap. Sa ngayon hindi pa naman dinig kaya okay pa sa akin yun. Pag kumakapit sumisipol siya. Yung nakikita nyo kanina na parang nagtatalsikan na gabok dahil yun sa groove. Ayan, kita nyo ba yan? Nakakain kaagad niya yung lining. Hindi ko alam kung kailangan mong i-break in para kapag lumapat siya hindi na siya magkakain, pero ayoko munang i-risk yun kasi baka sa biyahe abutan ako ng ubos nito, masira yung lining, sayang naman. Yung lining check natin, parang naglibag siya. Nakain agad. Tapos hindi siya nagmarka doon sa knurled groove. Nabawasan lang yung dating groove niya. Nawala na yung malalim. So, hindi naman natin gagamitin yan kasi nga baka abutin tayo sa daan ng ubos. Okay na rin to kasi parang medyo hinasa na natin to para wala na yung pakat niya. Although meron pa rin pero ramdam mo dito na smooth na yun. Para pag kinabit natin yung Daytona bell na walang groove, mas maganda yung lapat niya rito kasi smooth na yung lining natin. Ito na lang muna try natin. Nabit ko na yung Daytona bell na walang groove. Ito yung may groove. Start natin yung motor. Try ulit natin kung magkakain pa rin. Pero definitely wala na to. Ganyan mag-uusok yung parang nalalagas. Parang may sipol pa rin kahit walang groove. Try natin kagaya ng ginawa natin kanina. Ito wala nang sipol. Hindi ko lang alam kung naglalagas, pero check ko sa video. Na-check ko na yung video, okay naman ito. Itong walang groove, hindi siya nagkakain ng lining agad. Hindi kagaya nitong may groove. Sana baguhin ni Daytona yung design nito. Siguro pag ganito yung design talaga, ganun talaga mangyayari. Kahit anong lining ilagay mo. Or pwede nyo subukan na yung sobrang tigas na lining material. Pero yung Daytona Carbon and Kevlar clutch, hindi ubra nalalagas talaga Hindi ko alam kung lumapat kasi ayoko nang subukan kasi nga baka abutin pa ako sa daan na maubos na yung lining ko dahil dito sa groove nito. Actually may nakalagay naman kasi dito. Ayan, designed for racing. Etong isa wala, syempre. Walang groove to Ito pang daily, ito pang racing. Ang hindi ko alam dito kung makakaisang lap to na hindi mauubos yung lining. Or siguro depende sa lining na ilalagay. Maganda kung meron makakasubok na racer nito para matesting sa racetrack yung performance. Ito na lang muna ang i-test ride natin. Yung Daytona 7-star torque flywheel or clutch bell na walang groove. Pasok sa ADV, PCX 150-160, Click Airblade 150-160, tsaka Click 125-150 pasok din. Pati yung pulley, pwede rin yan doon. Yung Daytona Super Stock pulley.
Okay naman yung bell, makapit naman siya. So far wala siyang dragging sa low speed na ako nakaramdaman. Be-braking din natin. Maganda kasi yung Kevlar clutch natin is natabas nung Daytona bell na may groove. Yung clutch springs naman yung bitaw niya. Tingnan ko anong speed siya bibitaw. 19 kph, tapos snappy pa rin pagka piniga mo. Ganda yung kapit. So partner talaga to dito sa carbon and Kevlar clutch itong Daytona bell na walang groove or yung 7-star torque flywheel nila. Yun namang bola na kinabit natin. Syempre observe natin yan kung matibay siya. Ngayon pa lang kasi ako nakatry ng Daytona brand na bola. Pero actually sa mga Honda, ang technique lang para hindi agad magkanto yung mga bola nyo. I-grind nyo yung edge ng backplate, yung matalas na part, i-chamfer nyo para pag sumagat na dun yung bola, hindi siya makakayod, hindi siya magkakanto. Ganda oh. Kapit pa rin oh, kahit walang groove. Responsive siya kada piga mo. Kapit agad. Lunch ride kami ngayon ni ABR dito sa may San Jose. Hindi ko pa pala nakabit yung rear brake pads na Lapinus fiber, nakalimutan ko. Pero yung sa harapan nito naka super stock to na brake pads na Daytona din. Okay naman yung braking power niya, mas malakas ng konti sa stock sa observation ko at sa experience ko. Tapos hindi rin siya kumakain ng disc na mabilis niyang kainin. Sakto lang, halos 0.01 lang yung nabawas nung since nilagay ko. Kakasukat ko lang din kahapon. Yung bawas niya dun sa disc, almost 2,000 kilometers na nung ikinabit ko yung mga naunang parts na Daytona. Gagawin ko rin yun ng update vlog yung mga parts na yon. Pero syempre, test muna natin itong bell na Daytona, yung performance niya. Low speed, high speed. Tingnan natin kung may dragging or kung may slippage. Wala naman sasakyan sa likod. Hinto tayo tapos test natin siya sa super slow speed kung may dragging siya. Parang i-replicate natin yung sa slow moving traffic. Nasa 5,000 RPM. Bagalan pa natin. Yan, ganyan kabagal. 4,500 RPM. Wala siyang dragging. Ano? Ang dragging yung parang ngangabayo yung kumakadyot. Parang ayaw kumagat ng clutch or kagat bitaw, parang ganyan. Ito wala. Ayan. Bagalan pa natin. 4,500 RPM. Wala. Ang lakas ng kapit dumadamba. Wala siyang dragging definitely sa super slow speed. Tapos responsive yung kagat niya kada piga mo na ganyan. Matatry din natin sa high speed kung may maramdaman akong slippage. Testing natin high speed uphill. Bilawan na natin dito. Ganda ng panahon ngayon. Nung mga nakaraan nag-uulan matarik to. Ahon tayo. 7k RPM hanggang 6.5 to pag angkas kasi OBR Ayan. 6,750. Ang speed niya 77, 78. Wala akong naramdaman na slippage. Pero maganda to pagka syempre malayo-layo ng biyahe natin, yung mainit na yung panggilid. Kasi minsan doon lumalabas yung dragging Kaya parang lumalagkit na yung mga debris. Try ulit natin doon yung sa low speed. Pagdating namin doon sa destination namin, yung pupuntahan kasi namin around 50, 60 or 70 kilometers. Pinapacheck ko pa kay OBR kasi alam naman namin yung lugar kaya hindi kami nagmamaps. Dapat check ko yung total distance kung gaano kalayo. Ayan 65 RPM, 60 kph, 66, 60 pala sa GPS. Okay, walang slippage sa uphill. Downhill naman na high speed. Try natin mamaya doon sa tuwid. Modulate lang natin yung speed. Wala naman akong slip na nararamdaman. Todo natin yung piga pag tumawid na yung daan dito sa may downhill part. Ayan, tuwid. Full throttle. $10,000 RPM. Oh,
27. Downhill yun. Pero wala akong slippage na naramdaman sa kanya. Kapit siya. Yun nga lang kasi downhill eh. No? Baka hindi talaga dudulas. Parang mas maganda yung testing pag uphill eh. No? Kasi mas nag-e-effort yung motor para makaahon. So doon malalaman kung makapit talaga yung clutch sa clutch bell. Try pa natin dito. 62 kilometers daw to be exact. Yung distance from sa bahay namin, yung destination namin ngayon. Try natin doon mamaya yung super slow speed naman para mainit na yung CVT. Kaya maganda rin na pino-full throttle natin para mas mag-iinit siya kumbaga. Kaya full throttle ulit. Pan 18, pan 19, lakas ng hangin. 9,250 RPM, 190 na ang pinakamataas niya. Kaya wala akong slip na nararamdaman. Okay na yun. Same lang din ng mga usual results namin dito. Kapag nagbablog ako na sinusubukan ko dyan, nakasama ko si OBR. Ganon din yung speed niya na naaabot. Same lang. Yun nga, parang mas mabilis niya maabot kasi kasing bigat siya ng stock eh. Compared dun sa mas magaan. Yung mas magaan, medyo mas matagal niyang makuha yung pinamabilis na speed. Sa experience ko pero yun talaga yung logic nun, ang mabigat at magaan na bell. Presyo pala niya nung Daytona na bell, ang pagkakatanda ko nasa 1.2. Lagay ko sa description or comment section yung link. Pati yung buong CVT set. Naglo-longevity test kasi ako ngayon itong mga Daytona parts para matry natin talaga kung tatagal siya, kung matibay. So far okay naman yung performance niya. Yung Daytona Super Stock pulley tsaka yung Kevlar and Carbon clutch, may vlog din ako niyan ng installation nila tsaka test review. So pwede nyo panoorin yun. Parang ito na yung parang last na pyesa na kailangan para full Daytona yung CVT. Although yung belt ko stock pa rin. Wala kasi silang stock pa nung belt nila. Meron din sila na belt na Daytona Bando. Collaboration siya ng Daytona sa Bando, which is yung brand ng genuine belt ng Honda. Ito rin, may vlog din ako nitong Daytona Quick Throttle na stock yung ginamit ko na throttle cable. Ginawa ko ng paraan. Pati yung adjuster dito ng free play at tension ng return cable stock din. Tinabasan ko tong housing para pasok siyang ganun. Hanggang ngayon okay naman yung performance niya. Wala naging problema. Quick throttle, medium yung nilagay ko dyan, kulay blue. May vlog din ako niyan. Yan lang naman yung mga Daytona parts ko. Tsaka nga yung mga brake pads. Yung harap naka-install na, pero yung likod di ko pa nakabit nga. Check nyo na lang din kung gusto nyo mag-binge watch ng mga Daytona vlogs. Tapos yung pulley ko pala na Daytona, kaya ako naka-tuning washer doon kasi tabas na yung flyball ram noon. Meron kasing stopper yun. Makikita nyo rin yun sa vlog noon. Pinatabas ko para pwede ako mag-tuning wash. Kasi pag hindi tabas yun, tapos nag-washer ka, yung halimbawa stock length ng bushing, dinagdagan mo ng tuning washer. Pag bumangga na siya doon sa stopper, aabot na siya sa limiter, hindi ka dudulo. Sobrang taas ng RPM. Yun naman ang isang bell na Evo or yung may groove na malakas kumain no? Kita naman natin. Bala kong subukan pa rin siya kapag meron na akong lining na pamalit dito. Ganito pa rin, yung Kevlar and Carbon clutch. Tapos yung gamit ko ngayon, ito yung i-torture test ko doon sa bell. Pero siguro doon lang ako mag-iikot-ikot sa amin or daling ko yung pamalit para sigurado. Di ako gaano lalayo kumbaga para kung abutin man ang ubos. Kung ano man mangyari, ma-test natin pa rin. Mas okay kasi kapag actual mo siya itetest na i-torture test mo talaga para makita mo kung ano ba talagang resulta. Nagawa ko na lang yun ng separate plug pag meron na ako nung pamalit dito na ganito pa rin na clutch. Dito na Carbon and Kevlar clutch. Maganda siya, makapit talaga siya. Iligo na kami dito. Malapit na kami dun sa destination. Pero syempre matatry ko pa rin naman to kasi nga nakakabit na. Pwede kayong magtanong sa akin kung kamusta yung performance niya sa pagka medyo matagal-tagal ko na nagagamit. Lalo sa mga long ride, syempre ito kasi short ride lang. Mas tested kasi kapag ganun talaga. Tapos yung mga madadaanan kang traffic, yung stop and go traffic. Pero okay talaga responsive bagay na bagay talaga siya dun sa Kevlar clutch lining. Ito talaga yung kapartner niya. Wala namang sasakyan sa likod. I-try natin yung super slow speed ulit. Ngayon na medyo malayo-layo na yung nabiyahe namin. Ayan, full stop. Super slow speed. Wala siyang drag. Kakapit siya pero hindi siya nagda-dragging. Yan sobrang bagal na yan. Walang dragging talaga. Tapos pag binigla mo, makapit. Pero yun nga, mag-comment na lang kayo or tanongin niyo ako para pagka na-upload ko to, mas nagamit ko na siya or mas na-test ko na siya ng mas matagal or kung yun nga, matest ko siya sa long ride. Update ko naman kaya. Dito na kami. Sunset Cafe, West Valley.